At sa ibang balita, maayos daw ang lagay sa ospital ng Pinay nurse mula Saudi Arabia na nagpositibo sa MERS coronavirus. Pero buntis pala ang pasyente, kaya hindi mabigyan ng iba pang mga gamot. Ang ilan niyang nakasama sa eroplano hindi pa naman daw nagpapakita ng sintomas ng sakit. Nakatutok si JP Soriano. Stable na raw ang kondisyon sa RITM ng Pinay nurse na nagpositibo sa MERS-CoV. Wala na rin daw lagnat dahil sa mga gamot na ibinibigay. Pero napag-alaman ng DOH, nagdadalang tao pala ang pasyente. 4 to 5 weeks na raw ang baby. Yung condition ng pasyente, pagkabuntis ka, mas mababa yung iyong resistensya. So kung mas mababa yung resistensya, mas malakas umatake yung virus or mas may posibilidad na tumagal siya ng konti. No? Depende sa kanyang response. Dahil dito hindi pwedeng dumaan sa x-ray ang pasyente, may mga gamot din na hindi pwedeng ibigay. February 10 ang gabi raw ng malaman ng DOH ang kalagayan ng Pinay nurse. Yung bata na mahahawa ng MERS-CoV, medyo hindi posible yon, no? But there's a possibility na maapektuhan siya in terms of other factors. No? Kunyari yung it will affect the survival pagka hindi na nagamot yung nanay na. Kasama na rin ng Pinay nurse sa RITM ang kanyang asawa at ang kanyang biyanan na nakuhanan na raw ng sample. Sa 225 namang pasahero at crew na sakay ng Saudia Airlines Flight 860, 63 na ang nakontak ng DOH. Ilan sa kanila ay nakuhanan na raw ng sample at na-test na. Ang magandang balita, wala pa raw nagpapakita ng sintomas ng MERS. Pero dahil 14 na araw ang incubation period ng MERS-CoV, sana raw magkusa ng iba pang pasahero ng eroplano na makipag-ugnayan sa DOH. Sa lahat ng pasahero ng Saudia, Flight 860 dumating sa Manila noong February 1, makipag-ugnayan agad sa hotline ng DOH 711-1001 or 711-1002. Papupuntahan po namin kayo kung nasaan kayo. May mga pasahero daw kasing mali ang contact information na ibinigay. Bukod sa mga kapwa pasahero, 50 katao pa raw na nakasalamuha ang nasuri na. Mga kaanak ng pasyente at mga nagtatrabaho sa health facility na pinuntahan ng Pinay nurse nitong February 2. Pero wag daw mag-alala dahil kukuhanan lang sila ng sample at i-admit lang ng 24 oras kung sila ay may nararamdaman. What we are assuring the public is that when we release results, these are reliable. On the part naman sa publiko, meron bang kailangang ipagpanik? Wala. There is no reason to panic. The patient is being taken care of. Bukas posibleng ilabas ng DOH ang resulta ng test sa mga nakasalamuha ng MERS patient. Simula bukas, bukod sa RITM ay i-activate ng iba pang ospital ng DOH para magsilbing testing facility para sa mga nakasalamuha ng kauna-unahang MERS patient na na-diagnose dito sa Pilipinas. JP Soriano, nakatutok 24 oras.